Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. ng abot kayang presyo ng bigas, inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na magsisimula na silang magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. At una itong maipapatupad sa Visayas. Napili ang Visayas bilang pilot area dahil marami nangangailangan dito at may sapat na stock ang NFA sa nasabing area. Hanggang 10 kilo ng bigas kada linggo ang pwedeng bilhin ng mga beneficiary household o katumbas ng 40 kilos bawat buwan. Nagbigay na rin ng direktiba ang Pangulo para palawigin ang programa hanggang 2028. Panoorin po natin ito. That was the basic question. Can we give 20 peso rice to the masses? The President has actually given the directive. No? Good news para sa mga kababayan natin na madalas dumadami o dumadaan sa mga seaport. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahang mapapabuti pa ang turismo at ekonomiya sa Northern Mindanao matapos ang inaugurasyon ng Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Ang nasabing port ay mahalagang daanan ng mga biyahero patungong Camiguin Island mula sa Misamis Oriental at iba pang karatig na lugar. Mayroong bagong 2 palapag ang nasabing gusali at kung saan kasya ang nasa 500 individual. Gayon din ang mga makabagong kagamitan, ticketing counters, mga lounge at palikuran na inaasahang magpapaganda pa sa passenger transit experience. Magtayo ng mas bigger na facility. Maganda na po at saka maluwag. Nasusolusyonan po yung masikip na PTB. May aircon na tapos dati wala pa. To accommodate more passengers at lalong-lalo na mas maging convenient, comfortable at maganda. May komportabling lugar na yung mga pasahero. Nagpapadali ng proseso sa pagbiyahe. At good news para sa mga kababayan nating magsasaka sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng agricultural support sa mga magsasaka sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental. Tumanggap ng makinarya at suporta ang mga Farmers Cooperative at LGU bilang bahagi ng programa para sa pag-unlad ng industriya ng niyog. Itong mga equipments and facilities na matanggap namin ay malaking bagay para sa mga farmers namin. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang saligan ng ating ekonomiya. Ngayong araw, formal nating nilunsad ang Rice Processing System 2 Facility. Bahagi ito sa mas malawak nating layunin sa ilalim ng ating administrasyon. Pasalamat kami sa ating Pangulo pagbigay sa amin ng combine harvester. Ito ay malaking tulong sa mga farmer na para mapabilis ang kanilang mag-harvest ng kanilang mga output. Patuloy kayong matuto, gumamit ng makabagong teknolohiya, maging huwarang bagong Pilipino, magsasakang marunong, may dangal at may pagmamahal sa ating bansa. At sa ating huling good news, patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa kalusugan ng bawat Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 91 na bagong ambulansya sa Cagayan de Oro bilang bahagi ng programa para mapalawak ang akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
85 na PTVs ang para sa Northern Mindanao at 6 naman ang ibinahagi sa BARM. Layunin ng pamahalaan na makapagbigay ng isang ambulansya bawat bayan sa loob ng 3 taon. Mula 2022, nakapagbigay na ang administrasyon ng 570 na PTVs sa mga lokal na pamahalaan maliban pa sa NCR. Ang mga bagong patient transport vehicles ay dinisenyong kayang dumaan sa malalayo at mahihirap na puntahan ng mga lugar para mas mapabilis ang tulong sa oras ng emergency. Ito ay handog hindi lang sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga frontliners na tunay na bagong Pilipino. At ito po ang good news natin sa araw na ito.